Ikalabing-anim na kabanata. Nabahala si Teo sa ekspresyon ng mukha ni Sejun. Kaya inalok niya ito ng tsuru. Lumapit si Sejun at kinumpiska ang mga tsuru, pero kumapit si Teo sa damit ni Sejun at nakiusap na ibalik ang mga tsuru dahil ibinigay ito ng tao na nagpa-picture kasama siya. Sumang-ayon naman siya sa sinabi ni Teo pero inilapag ni Sejun ang kanyang Uno reverse card. At sinabing, nakalagay sa ikatlong espesyal na kondisyon na hindi maaaring magdagdag ng kliyente ang panig ni Teo kapag walang pahintulot galing sa panig ni Sejun. Dagdag pa ni Sejun na isa itong paglabag sa kontrata. Natigilan si Teo at sinabing hindi niya alam ang tungkol doon. Napapaluhan na si Teo sa kaba. Umupo si Sejun at hinimas-himas ang ulo ni Teo. At sinabing, huwag kang madismaya mapamaraan na tagapagtinda na Teo. Sa halip, bakit di natin pag-usapan ang ating mga bagong kliyente? Nagtanong si Teo kung ibinabalik na ba ni Sejun ang dati niyang titulo. Sagot naman ni Sejun na ipapahawak muna niya ang posisyon kay Teo ng 1 oras. At kung mas magiging mabuti pa ang pangangalakal nito sa hinaharap ay maaring madagdagan ng maraming oras ang pagiging mapamaraan na tagapagtinda niya. Nabuhayan ng loob si Teo. Binuhat ni Sejun si Teo at umupo di kalayuan sa may siga at inilagay si Teo sa kanyang kandungan. Pinaypayan naman si Teo ng isang kuneho. Tinanong ni Sejun si Teo kung tama lang ba ang init ng apoy at pinahiga. Sunod ay nagbuka si Sejun ng tsuru at dahan-dahan na ipinapakain kay Teo. Napatanong si Teo sa kanyang sarili kung ayos lang ba na matamasa ang ganitong uri ng pribilehiyo. Maligaya si Teo sa trato nila sa kanya. Sinabi ni Teo na gusto din niyang kumain ng inihaw na isda. Tumayo si Sejun at nag-ihaw ng 2 isda. Habang nag-iihaw ng isda ay napatanong si Sejun kung paano nakarating si Teo sa ika-38 palapag nang hindi lumalaban sa mga halimaw. Sagot naman ni Teo na dahil ito sa kanyang lisensya bilang isang gumagala na mangangalakal. Hinawakan niya ang tsapa na nasa kanyang dibdib at sinabing ito ang palatandaan na siya ay isang gumagala na mangangalakal. Dagdag pa ni Teo na, kailangan niyang bayaran kada taon ang mahal na bayarin sa pagiging miyembro upang mapanatili ang kanyang lisensya. Kapag mataas ang antas ng pagiging mangangalakal ay malaki din ang babayaran kada taon. Pero marami naman itong benepisyo. Maaring makagamit ng iba't ibang uri ng pasilidad na protektado ng asosasyon. At hindi sila inaatake ng mga halimaw. Nagtanong si Sejun kung maari ba na magsama si Teo ng adventurer sa palapag na kinakalagyan niya ngayon. Sagot naman ni Teo na hindi niya maaaring gawin yon dahil bagaman na hindi siya inaatake ng mga halimaw ay maaari nilang atakehin ang mga adventurer. May maikli sana na daanan. Kaso ang maaari lang na gumamit dito ay ang mga gumagala na mangangalakal lamang. Kung gusto ng isang individual na pumunta sa ibang palapag gamit ang maikling daan ay kailangan nito ang lisensya ng gumagala na mangangalakal. Dahil kung walang lisensya para makadaan sa daanan ng mga mangangalakal, ay imposible na makarating ng 5 araw mula sa ika-38 palapag patungo sa palapag na kinakalagyan ni Sejun. Nagtanong si Sejun kung pang ilang palapag ang kinakalagyan niya. Sumagot si Teo. 79 na palapag. Prinoseso ng utak ni Sejun ang impormasyon. At bigla na lang siyang nalugmok sa lupa. Inakala kasi ni Sejun na ang palapag na ito ay kaunti lang ang pagitan sa ika-38 palapag kung saan nagbebenta si Teo. Dahil nagagawa nitong pumunta at bumalik sa loob ng 10 araw. Nasa ilalim ng isang malalim na pag-iisip si Sejun. Nang may narinig siyang boses at tinatawag nito ang pangalan niya. Bumalik sa kanyang katinuan si Sejun. Nakita niya si Teo sa kanyang harap at itinuro naman nito ang nasunog na inihaw. Nag-ihaw ng panibago si Sejun. Habang nag-iihaw ay nag-iisip din siya tungkol sa kalagayan niya. Nabalitaan ni Sejun na ilang linggo pa lang ang nakaraan nang magsimulang umakyat ang mga adventurer sa ika-40 palapag. Hindi niya alam kung kailan makakarating ang mga ito sa ika-79 na palapag.
Parang nawawalan na ng pag-asa si Sejun. Biglang nagmando ang mapamaraan na tagapagtinda na si Teo. Sinabi nitong, ihawin mo yang mabuti at huwag itulad nung huli. Tinitigan ni Sejun si Teo at sa tingin niya ay nadadala na ito sa kapangyarihan ng kanyang posisyon. At sinabihang ubos na ang isang oras nito bilang isang mapamaraan na tagapagtinda na si Teo. Makikita sa mukha ni Teo ang pagkabitin sa kanyang posisyon. Napatitig si Sejun sa tsapa ng gumagala na mga ngalakal. At lumipad ang kanyang isipan. Sa gitna ng kagubatan ay may isang grupo ng adventurer ang nagpapahinga. Sinuri ng isang kasamahan ang dala nilang mga kagamitan at napag-alaman na paubos na ang kanilang potion at pagkain. Nababahala na sila sa kanilang kalagayan. Dahil alam nila na maraming halimaw sa paligid at hindi ligtas na akayin ang mga sugatan pabalik. Nawawalan na ng pag-asa ang iba sa kanilang mga kasamahan. Nang may biglang dumating. Kamusta? Mukhang kailangan nyo ata ng tulong. Gusto nyo bang tingnan ang aking paninda? Sambit ng mga ngalakal. Lumingon ang mga adventurer sa direksyon ng mga ngalakal. Sinabi ng isang adventurer, siya ang maalamat na gumagala ng mga ngalakal at magsasaka na si Sejun Park. Kasama din niya ang kanyang pang-akit na si Teo ang kulay kahel na pusa. Natuwa ang mga adventurer dahil makakabili na sila ng mga kailangan nila. Natuwa si Sejun sa kanyang naiisip na ideya. Bumalik sa realidad si Sejun at tinanong si Teo kung maari din ba siyang maging gumagala ng mga ngalakal. Naalala ni Teo na nanggaling sa labas ng ture si Sejun. At sinabi niyang ang ipinanganak lang sa loob ng ture ang maaari na maging gumagala ng mga ngalakal. Nawala ng pag-asa si Sejun dahil sa narinig. Nanginig ang buo niyang katawan at bigla na lang itong sumigaw ng malakas. Nagulat ang lahat sa ipinakita ni Sejun. Nanamlay ang katawan ni Sejun. Pero tumindig siya ng matuwid at nag-isip. Naisip niyang simula noong araw na napagdesisyonan niyang pumasok sa tore ay dapat hinanda na niya ang kanyang sarili sa anumang posibilidad na mangyari dahil kung magagalit lang siya sa tore ngayon ay magiging aksaya lang ito sa oras niya. Huminga ng malalim si Sejun. At inisip kung ano ang magagawa niya sa ngayon. Nilapitan si Sejun ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay dahan-dahang binuksan ni Sejun ang kanyang mga mata at sinabing, mabuhay tayo ng lubos sa bawat sandali. Lumipat ang senaryo sa isang kwarto. May dalawang tao ang nag-uusap. Ang pangalan ng lalaki ay Michael McLaren, Vice Presidente ng Gagel Food Company. At ang pangalan naman ng babae ay Jenny, CEO ng Easter Pharmaceutical. Iprinisinta ni Jenny ang dalawang mahiwagang kamatis. Nagtanong si Michael kung ito ba ang mahiwagang kamatis na patok sa mga adventurer. Sumang-ayon naman si Jenny, at sinabing nabili ito ng kanyang kapatid na miyembro ng Phoenix Guild, noong nakatagpo sila ng isang gumagala na mga ngalakal. Hindi awakened si Jenny kaya hindi niya makikita ang status window ng item. Pinasuri niya ito kay Michael. Nang nasuri ni Michael ang mahiwagang kamatis, ay hindi niya ito nagustuhan, sa tingin niya ay isa lang itong basura. Nabigo si Jenny at sinabihan niya si Michael kung nawala na ba ang talas ng pag-iisip nito. Hindi nagustuhan ni Michael ang narinig at sinabihan niyang magdahan-dahan si Jenny sa kanyang pananalita. Pinitik ni Jenny ang kanyang daliri at may hologram ng datos ang lumabas. Base ito sa pag-aaral niya sa mahiwagang kamatis. Nabigla at napatayo si Michael sa kanyang upuan dahil sa naidudulot ng mahiwagang kamatis base sa datos. Kinalma ni Michael ang sarili at tinanong si Jenny kung bakit nito ibinabahagi ang kaalaman tungkol sa mahiwagang kamatis. Sagot ni Jenny ay kailangan niya ang hindi nagtagumpay na proyekto noon ni Michael, ang magsaka sa loob ng ture. Nagulat si Michael kung paano nalaman ni Jenny ang tungkol doon. Nagpatuloy si Jenny sa kanyang pagsasalita. Nabalitaan niyang nalalapit na ang pagpili sa susunod na presidente ng Gagel Company. Kaya iminungkahi ni Jenny na mainam na maibalik ang tiwala ng kasalukuyang presidente ng Gagel Company, ang ama ni Michael.
Kinuha ni Jenny ang kamatis at inabot kay Michael at sinabing, "Di ba mukhang nakakatakam ang mahiwagang kamatis na ito?" Tinanggap ni Michael ang kamatis at kinain. Namangha siya sa lasa nito at tumawa si Michael. Nanghingi pa ng dagdag si Michael dahil naubos na ang 2 kamatis. Sabi naman ni Jenny na magpunta si Michael sa loob ng turi at bumili. Sana nagustuhan mo ang video. Paki-like at subscribe guys. Salamat.